Yo mga boss, nag-crave ako sa isaw na sweet and spicy. Yung tamang tamis at anghang at medyo malagkit na yung sauce dahil nag-caramelize na yung sugar. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. Uunahan ko na kayo mga boss, no? Baka magtaka kayo sa mga ingredients na gagamitin ko dito. Uulitin ko lang, ito po ay sweet and spicy na isaw ng baboy. So, meron ako ditong isaw ng baboy. Nilinis ko na yan. Nilamos sa asin at sa suka at hinugasan ng ilang ulit, binanlawan. Tapos yan, pinakulang ko lang ng 10 minutes. Tapos, discard natin yung sabaw, pinagkuluan. And then, hugasan ulit yung isaw. At tapos, papakuluan na natin yan ng pangalawang beses sa ating mga aromatics. Luya, bawang, sibuyas, laurel, paminta. At syempre, maglalagay tayo ng asin at tubig. Yan. At this point, papakuluan na natin to hanggang sa lumambot ang ating isaw ng baboy. At mapapansin nyo, yan, kapag pangalawang beses pinakuluan, ayan, hindi madumi. Kumbaga, hindi siya kumukulo sa dumi. No? Ayan, medyo clear yung ating pinaghulaan. At this point, malambot na po yung ating isaw ng baboy. Ayan, pwede na nating i-discard ang ating sabaw. Hindi na natin yan gagamitin. Alright, tapos papalamigin lang natin yung ating isaw ng baboy at pag malamig na, hiwain lang natin sa ating desired na laki. Simulan na natin ang ating pagluluto. Ayan, magigisa tayo ng medyo maraming bawang. Hintayin lang natin na mag-develop ng kulay ang ating mga bawang. Tulad ng nakikita nyo, and then sunod na natin ang ating sibuyas. Naglagay ako ng sibuyas dito kasi para mas babango ang ating niluluto. Ayan, sunod na natin yung ating hiniwang isaw ng baboy, maraming paminta at laurel. Ayan, para mawala yung di kanais-nais na amoy ng ating isaw. Gisa natin yan hanggang sa medyo matuyo. Tapos, sasalinan na natin yan ng suka. Ayan, depende kung gaano kaasim yung suka nyo. No? Pagka masyadong maasim, konti lang. Ayan, hayaan lang natin kumulo, wag muna nating haluin. Tapos, ayan, sunod na natin. Maglalagay ako ng asukal. Uulitin ko dahil ito ay sweet and spicy. Isang kutsarang asukal lang muna. Oyster sauce at soy sauce. Ayan, and then, ito, pineapple juice. No, hindi yan naasim habang niluluto yung pineapple juice. Yan ay tumatamis. Kailangan natin maging matamis to dahil ito ay sweet and spicy. Ayan, pakuluan natin yan or simmer natin, no, ng 20 minutes. After 20 minutes, mapapansin nyo, yan, nag-reduce na yung sabaw. Tutuyuin pa natin yan. Okay, magugulat dito sa susunod na ilalagay. Banana ketchup. Banana ketchup, no, para sa tamis, anghang, dahil ito ay sweet and spicy. Huwag kayong gagamit ng tomato ketchup dahil maasim po yun. Konti lang, pang kulay lang, saka pang dagdag, no, lasa. Ayan, tikman natin. At i-adjust nyo. Medyo kulang pa sa tamis kaya naglagay pa ako ng konting asukal pa. Ayan. Tuloy ang pagluluto hanggang sa medyo mag-reduce yung ating sabaw or sauce. And then ito na yung ating gagamitin pampaanghang. Chili garlic paste ng Wachili. Shoutout sa Wachili. Ayan, para mabawang na mabawang. Speaking of bawang, ayan, naglagay pa tayo ng fried garlic. At syempre, para maanghang, ayun ang ginamit natin. Chili garlic paste. Tuloy natin sa pagluto hanggang sa mag-caramelize na yan. And now, look at that. Yung nilagay nating sugar, yung nilagay natin na sugar content ng pineapple juice at ng ketchup, iyon ang nagpalagkit ng ating sauce at iyon ang kakapit sa ating isaw. Ayan, nakita nyo naman. Pwedeng-pwede na i-serve. Kung wala kayong chili garlic paste, pwede kayong gumamit ng fresh na sili. Pinahuli ko lang yung chili garlic paste kasi luto na yun, no? Para naman hindi masunog. Ayan, ang sarap niyan. Ayan, sana nagustuhan nyo itong recipe na to at sana subukan nyo. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-follow, mag-subscribe. Maraming salamat sa palagi nyo panonood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace!